Hello mga idol! Ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yosong. Sa pagpapatuloy, habang patuloy na tumatakbo papunta sa gaganapan ng Dragon Phoenix exam ay di pa rin makapaniwala si Yosong na sa harap pa ni Gyeonghon siya nakatanggap ng parusang status effect. Naging mahirap ang araw niya ngayon, kahit na sa wakas ay nag-level up na ang strength niya. Alam niya pa din na wala pa rin siyang kalaban-laban kay Gyeonghon, kaya ngayon ay mag-focus na si Yosong sa pagpapataas ng agility niya, at kung sakaling mapataas na niya ang agility niya ay hindi niya natapos ang iniisip niya sapagkat nag-activate na naman ang status effect. Ramdam niya ang sakit ng pabogso-bogsong paglabas ng kuryente sa katawan niya. Kahit na paulit-ulit na bumabalik ang sakit ay nagpapasalamat pa din siya sapagkat kasama niya si Juju. Mas matagal bumabalik ang sakit kapag dinidilaan siya ni Juju. Nag-umpisa ulit na sumakit ng sobra ang status effect niya nung tinapon niya ang sigarilyo na binigay ni Gyeonghon. Alam niya sa sarili niya na ang pagsisigarilyo ay mas mabuti kaysa palagi niya bitbit si Juju. Iniisip ni Yosong kung sana ay humingi pa siya ng maraming sigarilyo, subalit habang iniisip niya yon ay biglang nag-activate na naman ang status effect, at sa lakas nito pati si Juju ay natatakot. Sa sobrang sakit ay napapamura na lang siya at sinisisi niya ang matanda na si Master Bongnam Jium. Sa kabilang banda ay makikita natin ang matanda na nagkakamot ng tainga niya. Sa tingin niya ay may nagsasalita ng masama sa likod niya, at kung sino man daw yon ay sana hilingin ng tao na yon na hindi sila magkita. Habang nasa taas ng bato, tinitignan niya ang buong lugar. Di pa rin siya makapaniwala na hindi niya nahabol ang nakaitim na misteryosong lalaki. Hindi na nakakapagtaka yon sapagkat ang tao na yon ay ang Shadowless Prowler. Seryosong nagtataka ang matanda kung ano ang ginagawa ng pinakadakilang magnanakaw ng siglo sa kabundukan. Napapikit ang matanda at may kinuhang liham sa manggas ng damit niya at binasa niya ito. Ang nakasulat sa papel ay ang pangunahing kasamaan na nagkatawang tao ay lumitaw. Nasa isip ng matanda kung konektado ba ang Shadowless Prowler dito. Sa isip-isip ni Master Bongnam ay bakit pa nila kailangan ng tulong ng isang matanda. Alam niya sa puntong ito ay hindi na naman siya makakapagpahinga. Habang nakatayo at nag-iisip ng mga bagay-bagay ay naramdaman niya ang malamig na hangin na nanggaling sa timog. Tinignan niya ito at napagtanto niya na ito ay galing sa Jongnam Mountain. Nasa isip niya kung ang paglakas ng hangin ay may kinalaman sa paparating na Dragon Phoenix exam. Habang iniisip ang Dragon Phoenix exam ay bigla siya tumawa. Sa tingin niya ay mukhang magiging interesado ang Dragon Phoenix exam ngayong taon. Alam niya na maraming dapat abangan dito kaya napagdesisyonan niya na pumunta. Ang Mount Jongnam ay matatagpuan sa tuktok ng hanay ng bundok Jiryong. Ang bundok ay naging base ng sekta ng Jongnam sa loob ng maraming taon. Sa kabilang banda ay matagumpay na nakarating si Yosong sa tarangkahan ng Taeyol kung saan gaganapin ang Dragon Phoenix exam. Agaran siyang nakita ni Soso at sinabihan niya si Giho na dumating na si Yosong. Masaya si Giho na nakarating na ang ating bida. Tinanong ni Giho si Yosong kung kailangan ba palagi sila pag-antayin ni Yosong. Wala na lang masabi si Yosong dahil sa hirap ng paglalakbay niya. Masaya si Soso na kasama ni Yosong si Juju. Habang makikita natin ang pagod at panghihina sa hitsura ni Yosong ay nasabi niya na lang na kahit papano ay hindi pa rin siya late sa pagre-rehistro. Tinanong ni Giho kung ano ang nangyari kay Yosong. Napansin niya na hindi maganda tignan ang hitsura nito. Nag-aalala si Soso na tinanong si Yosong kung okay lang ba siya. Subalit sinabi lang ni Yosong na okay lang siya. Tumakbok lang siya ng konti. Hindi naniniwala si Giho na konting takbo lang ang ginawa ni Yosong dahil sa pamumutla ng hitsura niya ay para na siyang multo. Tinanong ni Soso si Yosong kung gusto ba nito na maghanap sila ng bilihan ng gamot, ngunit ngumiti lang si Yosong. Sinabi ni Yosong na ano ang pinagkakaguluhan nila, nakalimutan na ba nila kung sino siya. Mayabang na sinabi niya na siya si Yosong Dan, kaya magiging okay lang siya. Biglang lumapit ang isa sa mga kawani ng lugar at tinanong kung sino ang narito para sa pagsusulit. Kailangan ninyong magrehistro dito para makasali. Lumapit na si Yosong at nagparehistro. Tinanong si Yosong ng kanyang pangalan at lugar ng pinagmulon. Mabilis niya itong sinagot na siya si Yosong Dan mula sa Chonbom Military Academy. Nagulat ang tagapagtala nang marinig ang pangalan ni Yosong. Tinanong siya kung siya ba ang sikat na Storm Dragon ng Soan. Naguluhan si Yosong at di niya alam ang ibig sabihin ng tagapagtala. Sa kabilang banda ay nakarating sa isang mandirigma ang usap-usapan na nakarating na ang Storm Dragon ng Soan. Ang mandirigma na ito ay si Taegi Jong, ang pinakamalakas na disipolo ng Jongnam Sect.
Tinanong ni Taegi Jong kung sino ba ang Storm Dragon ng Soan, sinagot naman ng Daisy Polo ng Mount 1 na hindi niya pa ito nakikilala, subalit maraming mga ka-senior disciple niya ang tinalo ng Storm Dragon ilang buwan na ang nakalipas. Nagulat si Taegi Jong nang malaman niya na mag-isa lang tinalo ng Storm Dragon ang napakaraming senior disciple ng Mount 1, at para sa kanya ay napaka-imposible nun, subalit sinabi ng Daisy Polo ng Mount 1 na nagsasabi siya ng totoo, ang taong ito pala ay si Songchu, isa sa mga elite disciple ng Mount Wasek. Pahabol pa ni Songchu na tinalo din ng Storm Dragon ang Blossom Blade Master na si Chorang. Nagulantang si Gyeonghon sa kanyang narinig, hindi siya makapaniwala na natalo si Chorang. Para sa kanya wala siyang kilalang tao na kakayanin matalo ang isang Chorang Yung. Naalala niya 2 taon na ang nakalilipas, tinipon ng Grandmaster ang buong sekta para sa isang pulong pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Mount Wa. Sinabi ng Grandmaster sa pagpupulong na nakilala niya ang isang batang mandirigma na nagngangalang Chorang Yung sa kanyang kamakailang paglalakbay. Malinaw sa kanya na si Chorang ang huhubog sa hinaharap ng Merem, pero dito bakit wala siyang makita na nalalapit sa kakayahan ni Chorang sa sarili niyang sekta? Kinagulat ng mga Daisy Polo ng Jongnam sect ang mga pahayag ng Grandmaster. Batid din ni Taegi Jong na ngayon niya lang nakita ang kanilang Grandmaster na humanga ng husto sa isang Daisy Polo. Nangingibabaw sa kanya ang selos. Hindi niya pa nakikilala si Chorang pero naiinggit na siya dito. Inaasahan niya na matatalo niya ito balang araw, pero may nauna nang nakagawa noon bago pa siya. Tinanong ni Taegi Jong kung saang 9 sektang galing ang tinatawag na dragon. Nadismaya naman si Songchu sa tanong nito, halata naman na hindi galing sa 9 sektang tinutukoy niya dahil sa titulo nito, siya ay ang The Storm Dragon of Soan, isa lamang karaniwang Daisy Polo ng Chonbong Academy sa Soan. Wala na lang masabi si Taegi Jong sa narinig niya, para kay Taegi Jong ito ay katawa-tawa. Sumang-ayon si Songchun, kahit siya ay di makapaniwala na ang isang karaniwang Daisy Polo ng isang mababang sekta ay magagawang matalo ang isang Chorang Yung. Seryosong tinanong ni Taegi Jong kung kukuha din ba ng exam ngayon taon ang taong iyon. Sinagot naman siya nang nakangiti ni Songcho na syempre wala siyang pagpipilian dahil walang magbibigay sa kanya ng Shadow Note. Ang tanging paraan lang ay ang kumuha ng Dragon Phoenix exam kung gusto niya makapasok sa Higher Institute of Merem. Na-realize ni Taegi Jong na tama nga si Songchun, siya at si Chorang ay parehas na bigyan ng Shadow Note kaya garantisado na silang pasok sa Higher Institute of Merem. Ang Shadow Note ang nagbigay sa kanila ng exemption para sa gaganapin na pagsusulit dahil ang Shadow Note ay binibigay sa mga the best disciple na nabibilang sa 9 sects. Nagagalit si Taegi Jong sa pagkatalo ni Chorang sapagkat sa pagkatalo ni Chorang ay napahiya na silang lahat na kabilang sa 9 sects, hindi niya mapapatawad si Chorang at ang Storm Dragon sa kahihiyan na natanggap nila. Sinabi ni Songchon na tiyak na mag-sign up ang Storm Dragon para dito. Agara naman na umalis si Taegi Jong nang marinig yun. Habang papaalis ay tinanong siya ni Songchon kung saan siya pupunta. Tinanong ni Taegi Jong kung ano ang pangalan nito. Sinagot siya ni Songchon kung sino ang tinutukoy niya. Pag-alit na sinabi ni Taegi Jong na ang tinatanong niya ay ang Storm Dragon of Soan kung ano ang pangalan. Agara naman sinagot ito ni Songchon na siya ay si Yosong Dan ng Chonbong Academy. Sa kabilang banda ay habang nag-uusap si Yosong at Giho ay nagulat sila sa narinig nila. Dumating pala sa registration hall si Taegi Jong upang tanungin ang mga tagapagtala kung may nagparehistro ba na nagngangalang Yosong Dan. Hinihiling niya na sana tignan ng listahan kung meron ng nagparehistro. Naagara naman na sinagot ni Yosong at sinabi niya na siya ang hinahanap ni Taegi Jong. Tinanong ni Yosong si Taegi Jong kung ano ang rason para tignan ang pangalan niya. Maangas na sinabi ni Taegi Jong na si Yosong pala ang tinatawag na Storm Dragon of Soan. Nagtataka na lang ang ating bida sa nangyayari. Binaling ni Taegi Jong ang atensyon niya sa tagapagtala at sinabi nito na siya si Taegi Jong ay gustong magparehistro para sa gaganaping Dragon Phoenix exam ngayon taon. Lumabas ang isang mission na kailangan niya talunin si Taegi Jong sa Dragon Phoenix exam ng 3 beses. Sa nakaraan buhay ni Yosong ay bumisita siya sa Waryong Valley. Habang nagmamasid ay tinawag siya ni Taegi Jong at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Napagtanto ni Taegi Jong na nanggaling sa Sangho Valley si Yosong. Masaya na pinaliwanag ni Yosong na naparito siya sa Waryong Valley bilang isang Daisy Polo ng karangalan. Mayabang naman na sinabi ni Taegi Jong na hindi niya alam kung may marangal ba na Daisy Polo ang nanggaling sa Sangho Valley. Mukhang nagpapatawa lang daw si Yosong.
Tinanong niya din si Yosong kung may namumuno ba sa valley nila na kinagulat ni Yosong ang mga sinabi ni Taegijong, mapang-asar na sinabi pa ni Taegijong na pumunta siya dito para kumuha ng miscellaneous Dragon Phoenix exam bilang walang kwentang tao kaya tumigil na ito sa pag-iikot dahil hindi daw nabibilang dito ang ating bida. Pinagtatawanan si Yosong ng mga miyembro ng Waryong Valley sa mga sinabi ni Taegijong. Sinabi ni Songchon na dapat ay magdahan-dahan lang siya kay Yosong dahil naparito lang naman ito para mag-ikot-ikot bilang Daisy Polo ng karangalan. Sa tingin niya din ay marami nang nakita si Yosong. Habang makikita natin ang galit sa muka ng ating bida, sinabi ni Taegijong nang dahil nakilala na siya ni Yosong, sa atin din niya ay wala nang iba pa kailangan tignan sa Waryong Valley. Patuloy na pinagtatawanan si Yosong ng mga taga Waryong Valley sa pamumuno ni Taegijong. Mayabang na sinabi ni Taegijong na kailangan na umalis at bumalik ni Yosong sa maliit nilang valley at makipaglaro na lang sa mga katulad niyang basura. Pahabol pa niya na hindi si Yosong nararapat sa lugar na ito. Sa kasalukuyan ay nakangiti sinabi ni Yosong na naalala niya si Taegijong na pinagtaka naman ni Taegijong ang sinabi ni Yosong. Sinabi ng tagapagtala na dati nang qualified si Taegijong para makapasok sa Higher Institute of Miriam dahil sa shadow note nito. Kaya tinatanong niya si Taegijong kung bakit gusto pa nito kumuha ng Dragon Phoenix exam. Mayabang na sinabi ni Taegijong na gusto niya lang makipagkumpetensya laban sa isang tao sa pagsusulit. Sinabi ng tagapaglista na ay dadagdag nila ang pangalan ni Taegijong sa listahan ng mga kalahok subalit ay double check muna nila sa Grandmaster kung karapat-dapat bang lumahok siya sa Dragon Phoenix exam, na sinang-ayon na naman ni Taegijong. Lumapit sa harap ni Yosong ang mayabang na si Taegijong at habang tinitignan niya si Yosong ay sinabi nito na hindi niya maintindihan. Tinanong siya ni Yosong kung ano ang pinagsasabi niya. Mapangot siya na sinabi ni Taegijong na paano ang isang Daisy Polo ng mahinang sekta ay mabibigyan ng titulo bilang Storm Dragon of Soan, na kinagulat naman ng lahat ng tao na nakarinig nito. Sinasabi ni Taegijong sa lahat na kung tama ba ang sinasabi niya, napapailing na lang ang mga iba pang Daisy Polo ng iba't ibang sekta. Tinanong ng isang Daisy Polo kung bakit may titulo na ang Daisy Polo na yon. Sinagot naman siya ng isa na kung hindi pa ba niya naririnig ang Storm Dragon ng Soan, pati ang mga Shaolin ay hindi makapaniwala na si Yosong ang sikat na Storm Dragon. Napuno ng usap-usapan ang lugar sa ginawang pamamahiya ni Taegijong sa ating bida. Sinabi ni Taegijong na mukhang hindi lang siya ang nakakaramdam nito habang patuloy ang bulong-bulungan sa paligid ni Yosong. Subalit ngumiti lang si Yosong at sinabing nakakatawa ito. Mayabang naman na tinanong ni Taegijong na kung pati ba si Yosong ay nakikita niya ito nakakatawa. Maangas na sinagot ni Yosong na oo, nakikita niya rin na nakakatawa. Pahabol pa niya na ang sitwasyon ngayon ay nakakatawa at lalo na ang taong nag-enjoy sa sitwasyon na ito ay isang basura lamang na nakakatawa para sa kanya. Nagulat si Taegijong sa sinabi ni Yosong. Lumapit si Yosong lalo kay Taegijong at sinabi niya na wala siya pakialam kung ano man ang itawag sa kanya ng mga tao. Ang titulong Storm Dragon of Soan ay kahit kailan ay di niya hinanggad ito sa umpisa pa lang. Habang dinaikit ni Yosong ang ulo niya sa mayabang na si Taegijong ay sinabi niya kung may problema si Taegijong sa kanya o sa titulo niya, bakit hindi niya nalang kunin ang titulo ng Storm Dragon of Soan dahil sa umpisa pa lang ayaw niya naman na tawagin na ganon. Nagulat si Taegijong sa naramdaman niya at agaran siya umiwas kay Yosong dahil naramdaman niya ang kuryente na tumama sa kanya. Nagagalit itong sumigaw at sinasabing ipapakita niya kay Yosong kung bakit hindi siya karapat-dapat sa titulong Storm Dragon sa darating na exam. Sisiguraduhin niya din daw na babalik si Yosong sa basura niyang academy. Walang takot na tinignan lang ni Yosong si Taegijong. Nagtataka din siya kung bakit magkakatunog ang lahat ng mga sinasabi ng mga basurang tao. Ginamit niya ang third eye niya at nadismaya na lang siya sa nakita niya. Sa isip-isip ni Yosong na dati ay gustong-gusto niya talunin si Taegijong sa dati niyang buhay subalit ngayon ay nagulat siya dahil hindi man lang siya naabala. Nagkaroon pa siya ng kapangahasan na insultuhan ng academy ni Yosong sa antas ng kanyang kakayahan. Habang tinitignan ang basurang stats ni Taegijong ay napagtanto ni Yosong na ang Jongnam sect ay walang mga talento kung ikukumpara sa Chonbong Academy. Samantalang patuloy na nagyayabang ang basurang Taegijong na nagpa-feeling malakas, napagtanto pa ni Yosong na kahit si Jindo ay mas malakas pa sa basurang mayabang na Taegijong. Tinawag na ni Yosong sila Giho at Soso. Tinanong niya ang mga ito kung gusto ba nila sumama para tignan ang paksa ng pagsusulit.
Agara naman sinang ayaw na ng dalawa at sinabi pa ni Giho na nababoring din siya dito, di na lang pinatulan ng tatlo ang Tokmol na naghahanap ng gulo, habang pinagmamasdan ang pag-alis nila Yosong ay sobrang nagagalit ang Tokmol dahil pakiramdam niya ay di siya pinapansin ng mga ito, mayabang na sinigaw ni Tokmol kala Yosong na siya daw si Taegijong ng Jongnam sect, sinabihan niya si Yosong na tandaan ang pangalan niya dahil siya daw ang dudurog kay Yosong sa darating na Dragon Phoenix exam, wala na lang masabi ang tatlo sa ingay ng payaso. Kahit si Soso ay naiirita na din sa pinaggagawa ni Taegijong, nagagalit na sinabi ni Giho na ang basurang si Taegijong ay interesado lamang sa titulo at katayuan sa buhay, masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya, gusto ni Giho turuan ng leksyon si Tokmol para tumahimik, subalit pabulong na sinabihan lang siya ni Yosong na isa lamang talunan si Taegijong, wasakin na lang nila ito sa gaganapin na exam, tumatawan na sinang ayaw na lang ng dalawa, subalit seryosong sinabi ni Giho na kahit si Yosong at Soso ay magiging talunan din, nakatawa na tinanong ni Yosong si Giho na sinusubukan din ba niya makipag-away sa kanila, kumpiyensado sinabi ni Giho na tatalunin niya silang dalawa sa exam ngayong taon, subalit hindi sumang-ayon si Soso sa mga pinagsasabi ni Giho dahil ngayong taon ay siya daw ang manjinji babaw sa kanila, napangiti si Giho sa narinig niya, pati si Yosong ay natutuwa sa nakikita niya subalit biglang nararamdaman na naman niya, malakas na lumabas ang electric status effect sa katawan niya na pinagtataka ng dalawa. Pati si Jujo ay nagugulat din, tinatanong ni Soso kung ano bang training ang ginawa ni Yosong sa paglalakbay niya, nang biglang umalis sa kanya si Jujo at pumunta kay Yosong, namamangha na lang si Soso sa ginawa ni Jujo na pagpunta kay Yosong, habang dinidilaan siya ni Jujo ay sinabi niya na medyo maganda ang training na ginawa niya for sure, at sinabihan niya din ng dalawa na huwag mag-alala dahil sabay-sabay silang papasa sa exam na ito, sa isip ni Yosong silang tatlo, si Soso bilang Chonbong's Warrior Empress, si Giho bilang The Limitless War Demon at siya na ang kapitan ng Residual pero hindi na pala dahil siya na ang Storm Dragon of Soan, wala talagang dapat katakutan. Sa kabilang banda ay patuloy pa din ang pag-iingay ni Tokmol, habang tinitignan niya paalis ang tatlo ay sinasabi nito na tumatakas sa takot sa kanya ang mga ito, napansin niya na muntik na nga matamba si Yosong pag-akyat sa hagdan kaya imposibleng natalo ni Yosong si Chorang, pahabol pa niya na siya si Taegijong ay ipapaalam sa lahat na isa lamang basura si Yosong. Sa kabilang banda ay pinatunog na ang Gomhudyat upang umpisahan na ang unang pagsusulit sa True Dragon Phoenix exam. Ang unang pagsusulit ng Dragon Phoenix exam ay ginaganap sa likod ng itaas ng training center, kung saan makikita natin ang madaming opisyales na nakabantay, at ang iba ay may bitbit na malaking bagay na natatakpan ng pulang tela. Inanunsyo na ng tagapangasiwa ng pagsusulit ang unang paksa ay ang freestyle techniques. Tinanggal na ang pulang takip na tela at makikita natin na ito ay isang malaking bato, nagulat ang tatlo sa nakita nila, hindi makapaniwala si Giho na isang parisukat na bato ang nakatago sa mga tela. Pinaliwanag ng administrator ng Merem Alliance na ang first style technique ay ang pundasyon ng anumang martial arts, ang mga estilo ay may libu-libong pagkakaiba-iba depende sa kinabibilangan sekta, kaya ang inyong mga pag-atake ay hindi limitado sa mga suntok, na pagtanto ni Yosong na mag-uumpisa ang pagsusulit sa mga pangunahing kaalaman, habang si Soso ay dismayado sa unang pagsubok. Pahabol ng administrador ng Merem Alliance na ayon sa tradisyon, ang mga alagad ng Mount Jongnam ay magsisimula ng mga pagsusulit bilang host, habang patuloy sa pagpapaliwanag ay biglang nilapitan siya ng isa pang opisyales, napansin ng Grandmaster ang pag-uusap ng dalawang opisyales ng Merem Alliance, at nagtataka siya sa nangyayari, biglang lumapit ang tagapaglista kay Grandmaster Quan ng Jongnam. Tinanong niya ito kung bakit, kung may problema ba dahil kakaumpisa pa lang ng pagsusulit, sinabi ng tagapaglista na iyon ang rason kaya siya pumunta sa Grandmaster, sinabi nito na si Taegijong ay nag-apply para makasali sa gaganaping pagsusulit ngayong taon. Tinatanong nila kung papayag ba ang Grandmaster, nagulat ang Grandmaster Quan sa narinig niya, di niya akalain na gusto sumali ni Taegi sa pagsusulit, agaran niya naman binigyan ng pag-aproba ito, tiwala siya sa desisyon ni Taegijong, nagpaalam na ang tagapaglista at sinabi niya na naiintindihan niya. Habang kinakausap ng tagapaglista ang opisyales ng Merem Alliance ay biglang nilapitan si Grandmaster Quan ng isa pang opisyales ng Merem. Tumatawa ito habang binabati si Grandmaster Quan para sa pagsusulit. Pinagtaka naman ni Grandmaster Quan ang ibig ipahiwatig ng opisyales. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito sa pag-congratulate sa kanya.
Sinabi ng opisyales ng Merem Alliance na narinig niya daw na ang Jongnam sect ang magdodomina ngayon taon sa pagsusulit sapagkat kakaunti lamang ang mga sumaling Daisy-Polo ng Mount Hua sect, lalo na ngayon na sumali pa ang prodigy ng Mount Jongnam na si Taegyeong sa pagsusulit ay for sure ang sektang Jongnam ang manjinji babaw sa lahat. Hindi naman nagustuhan ng Grandmaster ang sinabi ng opisyales, sinabi nito na masyado pang maaga para sabihin ang mga bagay na yan sapagkat ang mundo ay puno ng mga di inaasahang resulta, sinang-ayon na naman ito ng isang matanda at sinabi niya na ang pinakamataas na bundok sa CMCM ay hindi ang Mount Jongnam, kundi ang Mount Hua. Kahit pa ito ay natatakpan ng mga ulap, pahabol pa niya na may ibang Daisy-Polo ang Mount Hua na kasali pa rin sa pagsusulit ngayong taon, at ang kailangan na lang nila gawin ay ang mahintay and tignan kung ano ang mangyayari. Nairita ang opisyales ng Merem Alliance at tinatanong niya kung sino ang matanda at kung saan ito nanggaling. Biglang nagbigay ng galang ang Grandmaster sa matanda at sinabi nito na matagal-tagal na din master, na kinagulat naman ng opisyales ng Merem ang nakita niya, napagtanto ng opisyales na kailangan niya mag-ingat sapagkat ang isang Grandmaster Quan ay nagbibigay ng galang sa isang matanda na kinukutsa niya. Pahabol pa ni Grandmaster ay binabati niya din at masaya siyang makita ulit ito, Heavenly Oracle. Sinabi ni Master Bongnam na hindi na kailangan ng formal na pagbati dahil isa na lamang siyang pagod na matanda ngayon. Tinanong ng Grandmaster Quan kung ano ang dahilan sa pagpunta ng dalawa dito sa sekta niya, subalit tinuro ng matanda si Master Bongnam na sinabi daw kasi nito na masayang panoorin ang gaganapin pagsusulit ngayong taon. Sinabi ni Master Bongnam na may nakilala siyang isang batang Daisy-Polo na nakuha ang atensyon niya habang naglalakbay siya. Gusto niya makita kung ano ang magiging resulta nito sa pagsusulit na ito. Nagulat si Grandmaster Quan sa narinig niya, matagal-tagal na din ang huling pagbisita ng Heavenly Oracle sa sekta niya, gusto niya malaman kung sino ang nakakuha ng atensyon nito, sumigaw na ang administrador ng pagsusulit na mag-uumpisa na, kaya pinapalapit na niya ang apat na Daisy-Polo ng Mount Jongnam. Sinabi ni Grandmaster na mag-uumpisa na ang pagsusulit, sabay silang saksihan ang namumulaklak na talento ng Merem, sinang-ayon na naman ito ni Master Bongnam. Sa kabilang banda ay nag-uusap ang dalawang Daisy-Polo ng Jongnam sect, humihingi ng pasensya si Taegyeong kung sumingit man siya sa pila. Sinabi naman ng isang Daisy-Polo na walang problema sa kanya ito, susunod na lang siya pagkatapos ni Taegyeong dahil si Tokmol ang pinagmamalaki ng kanilang sekta. Sinabi ng isang matanda na si Taegyeong pala ang tao na magpapasikat sa Jongnam sect sa mundo, gusto niya makita ang kakayahan nito. Natutuwa ang mga Daisy-Polo nang makita nila na si Taegyeong ang mauuna sa pagsusulit, hindi sila makapaniwala na kasali si Taegyeong. Sinabi ng isang Daisy-Polo ng Jongnam na ang alam niya ay may shadow note na si Taegyeong, kaya bakit kukuha pa ito ng pagsusulit. Binulungan naman siya ng taga Mount Hua na si Songchun na kaya sumali si Taegyeong sa pagsusulit para pabagsakin ang Storm Dragon ng Soan. Di na lang makapaniwala ang Daisy-Polo ng Jongnam sa narinig na rason. Habang nanunood ay makikita ang irita ng tatlo nang malaman na si Tokmol pala ang unang gagawa ng pagsusulit, hindi din makapaniwala si Yosong na kaya nilang baguhin ang pagkasunod-sunod para lamang sa Tokmol na si Taegyeong. Nag-umpisa ng pumwesto ang mga Daisy-Polo ng Jongnam sa harap ng mga bato, naghanda na sila para sa pag-atake dito, pumorma na si Taegyeong para gawin ang teknik na ilulungsad niya. Napansin naman ito ni Master Bongnam, ang gagamitin ni Taegyeong ay ang Asher Heavenly Hands, mukhang plano daw ni Taegyeong na batasin ang malaking bato gamit ang kanyang daliri. Napagtanto ni Master Bongnam na ang fist style sa pagsusulit ay may iba't ibang anyo o forma. Kumpensado naman sinabi ni Grandmaster Quan na si Taegyeong ang pinakamahusay niyang Daisy-Polo, kaya sigurado siya na may impress si Master Bongnam sa ipapakita nito. Nag-umpisa ng gamitin ni Taegyeong ang teknik na Asher Heavenly Hands, nagpapalabas siya ng konting oras sa mga daliri niya, sabay lansad nito habang sumisigaw at ang kamay niya ay papalapit na sa bato at direktang tumama ito, na kinabutas ng bato habang ang kalahati ng kamay niya ay nasa loob pa din ng bato. Namangha ang mga Daisy-Polo sa nakita nila, hindi sila makapaniwala na nabutas ni Tokmol ang bato gamit lamang ang mga kamay. Tinanong ni Giho kung counted ba yon para sa fist style attack, na si Yosong naman ay dismayado sa narinig niya sa tanong ni Giho, naiirita na pinaliwanag ulit ni Soso kay Giho ang rules ng pagsusulit, sinabihan niya ito na kahit anong parte ng kamay ay pwede gamit sa pag-atake. Sinusukat na kung gaano kalalim ang nagawang pinsala ni Taegyeong.
Pinaliwanag ng administrador na ang score ay ibabatay sa lalim ng pagkakasira ng malaking bato, ang kabuuan na lalim na nagawa ni Taegi Jong ay 12 cm, namangha ang isang matanda sa nakita niya, ngayon daw ay alam na niya kung gaano katalentado ang prodigy ng Mount Jongnam, nang makita niya daw ang talento ni Taegi Jong ay muntik na daw niya pagsisihan ng pag-alis sa Jongnam sect, pahabol niya pa na kung pwede ba daw siya ipakilala ni Grandmaster Quan kay Taegi Jong mamaya, na malugod naman sinang ayon na ni Grandmaster Quan ang mungkahi nito. Alam niya na matutuwa si Taegi Jong na makilala ang master niya. Sinabi ni Master Bongnam na talagang kapansin-pansin ang sobrang lakas at talas ng kanyang teknik, natusok niya ang isang malaking bato ng ganoon kadali, inaasahan na niya ito sa kilalang sekta ng Jongnam. Tumatawa na nagpapasalamat si Grandmaster Quan sa papuri, pahabol ni Master Bongnam habang nakangiti na ipagpatuloy na nila ang panonood sapagkat nag-uumpisa pa lang ang pagsusulit. Patuloy ang nagaganap ng pagsusulit at natapos na din ang tatlo pang Daisy Polo ng Jongnam. Ang isa na si Ap Kim ay nakakuha ng score na 9 cm habang si Bok Ji-jok ay nakakuha ng 5 cm at si Ali Kim ay 3 cm. Sumunod na din ang iba't ibang sekta at nagpatuloy ang unang pagsusulit ng Dragon Phoenix exam at sa ngayon ay si Taegi Jong pa din ang first place. Mayabang na sinasabi ng mga Daisy Polo ng Jongnam sect na ang unang pagsusulit ay matagal nang tapos, habang tinitignan nila ang grupo nila Yosong ay mayabang na sinasabi ni Taegi Jong na hindi makakapag-iwan ng mas malalim na marka ang mga tanga kaysa sa kanya. Tignan mo na lang kung paano sila nakaupo doon, yung mga walang kwentang mahihina. Ginagawa nilang sala ang lugar na ito, ang isa ay nakikipaglaro sa pusa, habang ang isa naman ay natutulog, yung babae lang ang mukhang matinong mandirigma sa kanila, at kahit na siya ay mula sa labas, nakakaakit siya pagmasdan, makikita natin na mukhang nagkakagusto ang Tokmol kay Soso. Tinawag na ang mga susunod at ito ay si Kim Yul ng Dongchuan Academy at si Soso Chan ng Chonbong Academy. Naghanda na si Soso dahil siya na ang susubok. Seryoso siya na maipakita ang lakas niya dahil ayaw niya magpatalo kay Yosong at Giho. Napapansin ni Taegi Jong na maraming Daisy Polo ang humahanga sa kagandahan ni Soso. Mayabang na sinasabi nito hanggang tingin na lang ang ibang Daisy Polo sapagkat siya lang ang may kakayahan na makuha ang tulad ni Soso. Sa isip-isip ni Taegi Jong na sobrang sikat ni Soso sa mga kalalakihan kaya nararapat ito sa atensyon niya. Napansin ni Soso na parang may kadiring tao na nakatingin sa kanya at nang nilinggan niya ito ay kinindatan siya ni Taegi Jong na may planong akitin siya. Nadismaya na lang si Soso sa nakita niya, habang si Tokmol ay patuloy na nangangarap ng gising. Nakaharap na si Soso sa malaking bato, iniisip niya kung ito ba ang bato na binutas ni Tokmol. Mayabang naman na natatawa si Taegi Jong, iniisip nito na kung bakit ang bato na ginamit niya ang pinili ni Soso, kung sa tingin ba daw ni Soso ay makakatulong ito sa kanya. Nag-umpisa na maglongsad si Soso ng atake gamit ang mga kamao niya at sa lakas ng suntok niya ay maririnig ang malakas na tunog sa buong arena, habang ang buong kamao ni Soso ay nakalubog parent, ay makikita natin ang mga naglalakihang bitak dito. Kinagulat ng mayabang na Tokmol na kupal ang nakita niya at hindi siya makapaniwala sa lakas ni Soso.